Huwag mong ipilit ang pagmamaneho ng bus, babae. Hindi. Hinding-hindi ko bibitawan ang manibela na ito. Nang bigkasin niya ang mga salitang iyon, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Arina. Ngunit nakatingin pa rin siya ng diretso sa unahan. Sa kasalukuyan, hawak niya ang manibela ng isang malaking tourist bus at ipinapakilala ang ganda ng Pilipinas sa mundo. Ang mga booking sa bus na iyon ay laging punong-puno sa bilis ng pagkabenta nito. Ano kaya ang nakakaakit sa mga tao? Halika't sabay nating alamin ang kanyang kwento. Ako si Arina. Ipinanganak ako sa Nasmir, isang maliit na bukirin sa Belarus. Mula pagkabata, lumaki ako sa ilalim ng malalim na pagmamahal ng aking mga magulang. Ang aming bahay ay kabilang sa mga pinakamahihirap sa nayon. Nagtatrabaho ang aking ama sa isang pabrika at ang aking ina naman ay nagtatanim ng gulay sa aming bakuran upang kami ay makakain. Katulad ng halos lahat ng pamilya sa nayon, sunod-sunod ang aming mahihirap na araw. Gayunpaman, pinangarap ng aking mga magulang ang isang naiibang kinabukasan para sa akin lamang, lalo na ang aking ama. Gabi-gabi sa hapagkainan ay paulit-ulit niyang sinasabi, "Arina, dito tayo magtatapos, ngunit kailangan mong pumunta sa Pilipinas." Sa simula, hindi ko maintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Bakit Pilipinas? Para sa akin, na nasa Belarus, ang Pilipinas ay isa lamang maliit na kapuluan sa mapa. Ngunit sa nayon, ang salitang Pilipinas ay ginagamit na bilang kasing kahulugan ng pag-asa. Dahil mula pagkabata, nakita ko na ang mga naunang umalis sa nayon upang pumunta sa Pilipinas, nagtrabaho, at bumalik pagkalipas ng ilang taon na mayroong magandang buhay. Nang ako ay 12 taong gulang, nasaksihan ko ang eksenang iyon sa unang pagkakataon. Pauwi galing sa eskwela, nakita ko ang isang hindi pamilyar na dayuhang sasakyan na nakaparada sa plaza ng nayon. Ang babaeng bumaba mula rito ay napakaglamoroso, halos nakasisilaw, makintab na itim na buhok, sopistikadong pananamit, at higit sa lahat, isang mukha na puno ng kumpiyansa. Siya si Ate Masha, na pumunta sa Pilipinas 3 taon na ang nakalilipas. Nang makita siya ng mga taga-nayon, isa-isa silang nagtipon, at ang mga bata naman ay umikot-ikot sa paligid niya. Nang gabing iyon, dumalaw din si Ate Masha sa aming bahay. Nagdingning ang mga mata ng aking ama habang tinatanggap ang mga Pilipinong kakanin at maliliit na pasalubong na dala ni Ate Masha. Ikinuwento ni Ate Masha sa mga dalagita sa nayon ang kanyang buhay sa Pilipinas ng may pagmamalaki. Mula sa pagkakakilala niya sa kanyang asawang Pilipino, sa kanyang mga paunang hirap, hanggang sa kasalukuyan na mayroon na siyang maliit na negosyo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko ng konkretong ang Pilipinas bilang isang bansa. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Lalo na ang wika ang mahalaga. Pag-aralan mo ang Filipino. Ang mga salita ni Ate Masha ay malalim na tumatak sa aking isipan. Mula ng araw na iyon, nagpasya ang aking ama na ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa wika kahit nangihirapan. Bagamat kami ay isa sa pinakamahihirap na pamilya sa nayon, pumunta ang aking ama sa kalapit na bayan at bumili ng mga aklat sa Filipino at Ingles. Sa gabi, kahit sa mahinang ilaw, binuksan ko ang aking mga libro. Hindi naiintindihan ng aking ama ang Filipino, ngunit masaya na siya sa panunood sa akin habang nag-aaral. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang pagtitiis sa akin. Ang aking mga marka sa eskwela ay karaniwan lamang. Wala akong natatanging galing sa anumang asignatura, tulad ng matematika, agham, o kasaysayan. Ngunit sa wika, naiiba ako. Nag-aral ako ng Ingles sa eskwela at natutunan ko ang Filipino sa sarili kong pag-aaral. Nagsimula ako sa pag-aaral ng mga titik, ang alpabetong Filipino at ang kanilang mga tunog. Sa simula, napakahirap isulat ang mga titik na hindi ko pa nakikita. Ngunit hindi ako sumuko. Ang taos-pusong hangarin ng aking ama ang sumuporta sa aking determinasyon. Nang ako ay 16 na taong gulang, umuwi si Ate Sofia, ang pangalawang umalis sa nayon upang pumunta sa Pilipinas. Nagkuwento si Ate Sofia ng mas nakakagulat na mga bagay. Ang mabilis na internet sa Pilipinas, ang malinis na mga lansangan, ang maginhawang sistema ng transportasyon, at higit sa lahat, ang mga salitang bansa ng oportunidad ay malalim na tumatak sa aking puso. Bilog na bilog ang mga mata ni Ate Sofia nang makita niya ang aking notebook na sulat Filipino. Ang galing mo talaga! Kung ganito ka kagaling, ayos lang na pumunta ka sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng kaunting kumpiyansa sa kanyang mga salita. Habang tumatanda ako, sa edad na 18 at 19, mas lalo kong pinag-aralan ng masigasigang Filipino.
Sa mga serbisyo ng streaming, nagsimula akong manood ng mga drama at pelikula sa Pilipinas at unti-unting lumapit ang aking bigkas sa natural na tunog. Naging mas madali na rin ang pag-intindi ko nang ako ay 20 taong gulang. Ang aking ama mismo ang lumabas at nagsimulang mangalap ng impormasyon tungkol sa trabaho. Araw-araw siyang pumupunta sa iba't ibang lugar. Patuloy na naghahanap ng impormasyon na may kaugnayan sa Pilipinas. At isang araw, bumalik siya sa bahay na humihingal. Arina, may pagkakataon na. Narinig ko na ang isang travel agency sa Pilipinas ay naghahanap ng mga tour guide para sa mga dayuhan. Mabilis na tumibok ang aking puso. Talaga bang dumating na ang sandali? Ang sandaling magbabago ng aking buhay? Agad akong tinulungan ng aking ama na ihanda ang aking aplikasyon. Nagpadala ko ng isang video kung saan ipinakilala ko ang sarili ko sa Filipino. Sinabi ko rin na marunong akong magsalita ng Ingles at Filipino at mayroon akong matinding interes sa kulturang Pilipino. Pagkalipas ng 2 linggo mula sa aking aplikasyon, dumating ang abiso ng pagtanggap na tila isang himala. Nagkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho bilang isang tour guide para sa mga dayuhang turista sa isang travel agency na tinatawag na Global Destinations Philippines sa Maynila. Umiyak ang aking mga magulang. Luha ng kagalakan at luha rin ng pamamaalam. Siguradong magtatagumpay ka. Sa Pilipinas, lagi kang umiti. Sa puso ko'y nakatatak ang huling salita ng aking ama. Isinilid ko ang lahat ng aking ari-arian at mga pangarap sa isang solong bag at sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas. Ito ang aking unang beses na sumakay sa eroplano. Habang pinapanood ko ang tanawin ng aming bayan na unti-unting lumiliit sa labas ng bintana, naghalo ang takot at pag-asa sa aking dibdib. Nagsimula na ang isang paglalakbay na walang balikan. Nang makarating ako sa Ninoy Aquino International Airport, ang unang pakiramdam ko ay pagkabigla. Sobrang linis, sobrang moderno, at sobrang mabilis ang lahat. Sunod-sunod na pumapasok sa aking paningin ang mga hindi ko pa nakikitang signage sa Filipino. At napatayo lang ako. Natulala sa dami ng mga tao na nagmamadali. Ang mga ngiti ng staff ng travel agency na sumalubong sa akin, lahat ay tila panaginip. Higit sa lahat, ang nakakagulat ay ang katotohanan na ang Filipino na pinag-aralan ko ay talagang nauunawaan. Magandang araw po. Ako po si Arina, mula sa isang simpleng pagbati. Nagsimula ang aking buhay sa Pilipinas. Naghanda ang travel agency ng isang maliit na one-room apartment para sa akin. Bagamat maliit, mas moderno ito kaysa sa aming bahay sa Belarus. Muling nagulat ako nang malaman na may mga lugar na mayroong mainit na tubig sa shower at aircon bilang karaniwang kagamitan. Ang unang linggo ay panahon ng pag-aangkop. Sumailalim ako sa basic training sa kumpanya at nilibot ang mga pangunahing tourist spots sa Maynila. Ang makasaysayang Intramuros, ang malawak na Rizal Park, ang matatayog na gusali ng Bonifacio Global City, at ang makulay na Divisoria. Lahat ay sariwa sa aking paningin at natutunan ko ang kani-kanilang makasaysayang kahulugan. Sa simula, wala akong kumpiyansa bilang isang tour guide. Ang aking bigkas ay medyo pilit at kulang din ako sa kaalaman tungkol sa kultura. Ngunit nag-aral ako araw-araw ng walang pahinga. Sa gabi, nagbabasa ako ng mga aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at sa umaga, nagsasanay ako ng bigkas. Walang tigil akong nagtatanong sa aking mga nakatatandang kasamahan sa kumpanya at sinisip-sip ko ang kanilang kaalaman. Unti-unting nahanda ako para salubungin ng mga dayuhang turista. Ang una kong trabaho bilang guide ay para sa isang pamilyang Amerikano. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Binati ko sila na nanginginig ang boses, ngunit mainit naman nila akong tinanggap. Tila nakita nila akong kakaiba na nagpapaliwanag gamit ng Ingles at Filipino. Marami akong pagkakamali noong unang araw. Napagkamalan kong ang Intramuros ay Rizal Park at nagkamali rin ako sa mga makasaysayang petsa. Ngunit sa taos-pusong paghingi ng paumanhin, mas naging detalyado ako sa aking paliwanag sa susunod na tourist spot. Sa ganoong paraan, habang lumilipas ang 1 o 2 buwan, lumago ang aking kakayahan bilang isang guide. Pagkalipas ng 6 na buwan, isa na ako sa mga pinagkakatiwalaang guide sa kumpanya. Lalo akong naging popular sa mga turistang galing sa mga bansang nagsasalita ng Ruso dahil mayroon kaming mga pagkakatulad sa kultura at kahit paano ay naiintindihan namin ang wika ng isa't isa. At pagkatapos ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang turista ang nagpost ng larawan namin sa isang social networking site na may caption na magandang tour guide mula sa Belarus. Kumalat ang post na iyon at dumami ang mga turista na nagbobook at humihingi sa akin. Natuwa rin ang travel agency sa sitwasyong ito at sa kalaunan,
Nagkaroon ako ng personal na reputasyon bilang Arina. Ang pagiging popular sa social networking site ay may dalawang mukha. Nakatutuwa ang pagtaas ng aking kita dahil sa mga booking na may aking pangalan. Nakakakuha ako ng karagdagang allowance, kaya't nakakapagpadala ako ng kaunting pera sa aking mga magulang buwan-buwan. Malinaw pa rin sa aking isipan ang boses ng aking ama na umiiyak sa telepono. Ngunit mayroon din itong mahirap na bahagi. Hindi na lamang ako isang simpleng guide, kundi tila isa na ring influencer at nararamdaman ko ang presyon na kailangan kong maging perpekto. Araw-araw, mas binibigyan ko ng pansin ang aking pananamit at ginagawa ko ang lahat para mapanatili ang aking imahe. Ang ilang turista ay hindi na gaanong interesado sa tour kundi sa akin mismo. Walang tigil ang mga kahilingan na magpakuha ng litrato at mayroon ding nagtatanong ng aking personal na contact details. Isang araw, pagkatapos kong maranasan ang ganoong sitwasyon sa buong araw, napagod ako pagbalik ko sa aking tirahan. Gayunpaman, mahal ko ang aking buhay sa Pilipinas. Masaya ako sa aking trabaho na araw-araw nakakakilala ng bagong tao at nagpapakilala sa kagandahan ng Pilipinas. Nagkaroon din ako ng malalim na samahan sa aking mga kasamahan sa kumpanya na parang pamilya. At nagkaroon ako ng mga kaibigang Pilipino. Tuwing weekend, magkasama kaming nagja-jogging sa baybayin ng Manila Bay, kumakain ng inihaw at umiinom ng San Miguel beer at nagre-release ng stress sa pag-awit ng mga OPM sa KTV. Pagdating ng 3 taon, mas lalo kong ninais na magkaroon ng mas malalim na ugat sa Pilipinas. Halos katulad na ng native speaker ang aking Filipino. At lumawak din ang aking kaalaman sa kultura at kasaysayan. Higit sa lahat, naramdaman ko na ang bansang ito ay tunay kong tahanan, kaya't nagpasya akong mag-naturalize. Maraming paghahanda ang kinailangan para sa naturalisasyon. Kinakailangan na naninirahan ako sa Pilipinas ng higit sa 5 taon, magpakita ng katatagan sa pinansyal, at pumasa sa Filipino Language Proficiency Test, at sa isang pagsusulit tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabutihang palad, habang nagtatrabaho ako bilang isang tour guide, natural na natutunan ko ang kasaysayan, kaya hindi ito naging malaking pasanin. Ngunit upang mas maging handa, kahit pagkatapos ng trabaho ay nagbubukas ako ng mga aklat sa kasaysayan ng Pilipinas hanggang hating gabi. Sa bawat pag-aaral ko ng kasaysayan ng Pilipinas, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mas lumalim ang aking pagmamahal sa bansang ito. Habang nagpapatuloy ako sa paghahanda para sa naturalisasyon, dumalas din ang aming pag-uusap ng aking mga magulang. Lubos na sinusuportahan ng aking mga magulang sa Belarus ang aking desisyon, lalo na ang aking ama. Tuwang-tuwa siya na tila natutupad ang kanyang pangarap. Sinabi ng aking ina na kahit malayo kami sa isa't isa at gusto niya akong makita, sapat na sa kanya ang malaman na masaya ako. Malapit na akong mag-apply para sa naturalisasyon. Kung matatanggap ako, formal na akong magiging Pilipino. Sa nanginginig na boses ng aking ama na naririnig ko sa telepono, napaluha rin ako. Naalala ko ang imahe ng aking ama na nagbubukas ng libro sa ilalim ng mahinang ilaw. Ang pangarap ng aking ama ay naging pangarap ko na rin ngayon at papalapit na sa katotohanan. Kahit na naghahanda ako para sa naturalisasyon, nagpatuloy pa rin ako sa aking trabaho bilang guide. Sa katunayan, mas naging masigasig ako kaysa dati dahil gusto kong makilala hindi bilang isang magandang guide mula sa Belarus, kundi bilang isang guide na nagmamahal sa Pilipinas. Nagsimula akong mag-isip ng mga programa na magpapakita ng mas malalim na aspeto ng Pilipinas sa mga turista, lampas sa karaniwang tour courses, at magpapakilala sa pang-araw-araw na buhay at kultura ng mga Pilipino. Bago ang naturalisasyon exam, nag-alinlangan ang aking damdamin, naghalo ang pag-asa at pangamba. May karapatan ba akong maging Pilipino? Kaya ko ba talagang maramdaman at mag-isip tulad ng isang Pilipino? Dumating sa akin ang ganoong pag-aalinlangan. Ngunit agad akong nagkaroon ng kumpiyansa. Pilipino na ang puso ko. Ito ay simpleng pagbabago lamang ng formal na nasyonalidad. Ang puso ko ay malalim nang nakaugat sa lupang ito. Nang matagumpay kong matapos ang pagsusulit at natanggap ang balita ng pagpasa, umiyak ako mag-isa sa banyo ng kumpanya. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha nang hawak ko ang notification ng pagpasa habang nakikipag-usap sa telepono. Opisyal na akong naging mamamayang Pilipino. Nagkaroon din ako ng bagong pangalan. Si Yurina, isang magandang pangalan na may tunog ng arena at may kaugnayan sa mga simbolo ng Pilipino. Sa bawat pagbanggit ko ng pangalang ito, nararamdaman ko na nagiging isang dalawang bansa sa loob ko. Nang tawagan ko ang aking mga magulang, umiiyak na sinabi ng aking ama, "Nagtagumpay ka, talagang nagtagumpay ka." Naririnig ko rin ang pag-iyak ng aking ina sa telepono.
Ang luha ng kagalakan ng aking mga magulang ay natural na dumaloy sa akin. Ang aking mga magulang ay nabubuhay ng mas maayos sa Belarus sa perang ipinapadala ko. Nakabili na rin sila ng maliit na bahay. At ang matagal ng pananakit ng likod ng aking ama ay naipagamot na ng maayos. Ang unang linggo pagkatapos nito ay tila isang panaginip. Natanggap ko ang aking mga bagong dokumento. Pinalitan ng aking pasaporte. At naramdaman ko na ako ay ganap ng isang Pilipino, maging sa formal na aspeto. Ipinagdiwang din ito sa kumpanya. At nagdaos ang aking mga kasamahan ng isang salo-salo. Nang makita ko ang mga pagkaing Belarusian at Pilipino na nakahilera sa mesa, bigla kong naisip ang aking identidad. Ngayon, ako ay isang tao na may dalawang kultura mula sa dalawang bansa. Nang gabing iyon, habang pauwi sa taxi mula sa salo-salo, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Kung nakarating na ako rito sa landas na binuksan ng aking ama, bakit hindi ko naman subukan ang gusto kong gawin ngayon? Sa ngayon, patuloy akong tumakbo upang matupad ang pangarap ng aking ama at ang mga inaasahan ng aking mga magulang. Ngunit ngayon na ang panahon upang hanapin ang aking sariling pangarap. Maaga akong nagising kinabukasan at nag-isip habang nakatingin sa salamin. Sa loob ng 5 taon ng pagtatrabaho bilang tour guide, laging nakatuon ang aking paningin sa isang punto. Ang driver's seat ng bus. Ang paraan kung paano niya buong galing na minamaneho ang isang malaking tourist bus at ligtas na dinadala ang 12-12 ng pasahero ay kakaibang kahanga-hanga sa aking paningin. Lalo na si Manong Tonyo. Hindi ko siya makalimutan. Siya ay isang veteranong driver na may 20 taong karanasan at kaya niyang dumaan ng malaya kahit sa makitid na kalye ng Maynila. Minsan, nang magkamali ako sa paggabay, kalmado niyang sinabi, "Ayos lang, Arina. May iba pang daan mula rito." Ang kanyang likod ay nanatili sa aking puso. Nagpa siya akong kumuha ng lisensiya para sa malalaking sasakyan. Upang makapagmaneho ng tourist bus, kinakailangan ng isang lisensiya para sa malalaking sasakyan. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa driving school sa internet at nag-apply sa pinakamalapit sa aking bahay. Nang pumunta ako sa driving school sa unang araw, nakatuon sa akin ang lahat ng mga mata. Tila napakakaiba na isang dayuhang babae ang dumating upang kumuha ng lisensiya para sa malalaking sasakyan. Hindi madali para sa mga dayuhan ng malalaking sasakyan, sabi ng instructor. Ngunit hindi ako natinag. Ipinaliwanag ko na ako ay isa ng Pilipino at gusto kong maging bus driver. Sa simula ay medyo nagdududa sila, ngunit sa aking seryosong pag-uugali, tinulungan nila akong magrehistro. Ang pagkuha ng lisensiya para sa malalaking sasakyan ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Ang written exam ay nakaya ko pa. Ang mga batas trapiko at safety regulations ay pamilyar na sa akin mula nang kumuha ako ng regular na lisensiya. Ngunit ang practical exam ay hindi talaga madali. Ang pagmamaneho ng isang malaking bus na may haba na higit sa 12 metro ay ibang-iba sa pagmamaneho ng ordinaryong sasakyan, lalo na sa S-curve at pag-turn around. Paulit-ulit akong nagkakamali. Bumagsak ako sa unang practical exam. Nahagip ko ang poste habang nagta-turn around. Bumagsak din ako sa pangalawang pagsusulit. Sa pagkakataong ito, lumampas ako sa parking line. Dumating sa akin ang pakiramdam ng pagkabigo. Magagawa ko ba talaga ito? Nag-alinlangan ng kaibuturan ng aking puso. Nang gabing umuwi ako, kinagat ko ang aking labi at nag-isip habang nakatitig sa kisame mula sa aking higaan. Kung susuko ako rito, ipinagkanulo ko ang pangarap na ibinigay sa akin ng aking ama. Ang pag-iisip na yun ang nagpakagising sa akin hanggang umaga. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Manong Tonyo. Tila narinig niya na sinusubukan kong kumuha ng lisensiya. "Kung kailangan mo ng practice, tutulungan kita. Mag-practice tayo sa malawak na parking lot pagkatapos ng trabaho." Muling nagkaroon ako ng lakas ng loob sa kanyang mga salita. Tuwing gabi, pagkatapos ng aking trabaho sa tour, pumupunta kami ni Manong Tonyo sa isang malawak na parking lot. Dahil sa kanyang detalyadong pagtuturo, kapansin-pansin ang pag-unlad ng aking kakayahan. Hawakan mo ang manibela ng mas maluwag, hindi tulad ng ordinaryong sasakyan. Mahalaga ang pagiging relax sa bus, sabi ni Manong Tonyo. Bawat payo niya ay talagang nakatulong. Pangatlong beses sa pagsusulit. Naisip ko na kailangan kong makapasa sa pagkakataong ito. Nang pumasok ako sa examination area, huminga ako ng malalim, tulad ng itinuro ni Manong Tonyo. Maging isa ka sa bus, ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking tenga. At nakakagulat, nakapasa ako sa pangatlong pagsusulit. Nang matanggap ko ang aking lisensiya, naramdaman ko na parang nakakuha ako ng isa pang sertipiko ng naturalisasyon. Naalala ko pa rin kung paano nanginginig ang aking mga palad.
Nakuha ko na ang lisensiya, ngunit kailangan ko ng pagkakataon na talagang magmaneho ng tourist bus. Pumunta ako sa presidente ng kumpanya at nagmungkahi ng isang matapang na ideya. Kung ako lang po ang magmamaneho at magiging guide, makakatipid po tayo sa labor costs. Pahintulutan niyo po akong bumuo ng bagong tour course sa ilalim ng pangalan ko bilang Arena Tours. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpakita ng mas positibong reaksyon ng presidente kaysa sa inaasahan ko. Kung ang isang popular na guide sa social networking site ay marunong ding magmaneho ng bus, mayroon itong benepisyo para sa kumpanya. Ngunit mayroon lamang isang kondisyon. Magsimula ng solo operation pagkatapos ng 3 buwan ng praktikal na karanasan, kasama si Manong Tonyo. Kaya nagsimula ang buhay ko bilang isang apprentice driver. Sa umaga, si Manong Tonyo ang nagmamaneho at ako ang guide. At sa hapon, ako ang nagmamaneho sa mga bakanting course habang si Manong Tonyo naman ang nakabantay sa tabi ko. Nang unang beses akong nagmaneho na may sakay na turista, hindi mailarawan sa mga salita ang aking kaba. Pinawisan ang aking mga palad at nanginginig din ang aking boses. Ngunit mabilis akong nasanay. Ang isang trabaho na magmaneho habang nagpapaliwanag bilang guide ay unti-unting naging natural para sa akin. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay nagsimula na ako sa solo operation. Ang kursong iyon ay isang kayamanan ng Pilipinas na ako mismo ang bumuo. Ito ay isang itinerary na nagsisimula sa Maynila at bumibisita sa Banawe Rice Terraces at sa tradisyonal na lungsod ng Vigan. Maaga akong dumating sa garahe upang suriin ang bus at kumpirmahin ang gasolina. Lahat ay kailangang perpekto. Nang salubungin ko ang unang mga pasahero, halos sumabog ang aking dibdib sa kaba. Ako po si Arina. Ako po ang inyong guide at driver ngayon. Nakita ko ang mga ekspresyon ng mga pasahero na nagbago sa pagiging interesado. Tila naging kakaiba para sa kanila ang isang dayuhang babaeng driver. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagdududa. Nasiyahan ang lahat sa tour na ginawa ko nang may tiyak na kasanayan sa pagmamaneho at matatas na Filipino. Nang matagumpay na matapos ang unang tour, hindi mailarawan sa mga salita ang aking pagmamalaki. Naramdaman ko na ako ay kinikilala na hindi bilang isang magandang dayuhan, kundi bilang isang tunay na propesyonal. Mabilis na nakakuha ng popularidad ang Arena Tours. Sa social networking sites, naging usap-usapan ang kakaibang konsepto ng isang guide na nagmamaneho rin ng bus. Ang mga booking ay laging mabilis na napupuno at mas lalong naging matibay ang aking posisyon sa kumpanya. Tumaas din ang aking sahod at dumami ang perang na ipapadala ko sa aking mga magulang. Ngunit hindi lang puro maganda ang lahat. Ang sabay na pagmamaneho at pagiging guide ay lubhang nakakapagod sa katawan. Pagkatapos ng isang araw, pakiramdam ko ay napakabigat ng aking katawan na parang lead. Gayunpaman, kinabukasan, hawak ko na naman ang manibela. Dahil sa bawat araw, mayroon akong kagalakan na mas malaki kaysa sa pagod. Mayroon din namang mga turista na mas interesado sa akin kaysa sa nilalaman ng tour. Minsan, isang Amerikanong turista na marunong magsalita ng Ruso ang sumunod sa akin pagkatapos ng tour at paulit-ulit akong inanyayahan kumain. Paulit-ulit akong tumanggi. Ngunit hinintay pa niya ako sa harap ng hotel. Sa huli, tinulungan ako ng staff ng kumpanya upang ayusin ang sitwasyon. Gayunpaman, sa bawat tour, mayroon akong bagong inspirasyon. Sa bawat paghatid ko ng kagandahan ng Pilipinas, nararamdaman ko na mayroong maliit na apoy na nagsisindi sa aking puso. Isang araw, nag-book ng espesyal na grupo. Isang grupo ng mga bisita mula sa Belarus. Nagkasakasiya ang aking dibdib sa pag-iisip na makakakita ko ng mga kababayan. Sa araw ng tour, nang batiin ko sila sa Belarusian, lahat sila ay nagulat. Nakaaantig ang aming oras habang nagkukuwentuhan kami tungkol sa aming bayan at ibinabahagi ang aking paglalakbay sa Pilipinas. Isang miyembro ng grupo ang nagtanong, "Hindi ka ba nagsisisi? Ang pag-iwan mo sa Belarus at pagpapalalim ng ugat dito?" Nag-isip ako ng kaunti at taos-puso akong sumagot, "Hindi ko kailanman pinagsisihan. Dahil dito ko natagpuan ang aking buhay." Nang gabing iyon, pagbalik ko sa tirahan, habang nagsusulat sa aking diary, muli kong naisip, isang lisensiya lang at ganap na nagbago ang aking buhay. Hindi na ako anak ng kahit sino o isang taong sumasagot sa mga inaasahan ng iba, kundi ganap nang naglalakad sa sarili kong landas, isang beses sa isang buwan. Lagi kong tinatawagan ng aking mga magulang sa Belarus. Nagpapadala ako ng mga larawan ko sa harap ng bus at ipinagmamalaki rin ang mga tour course. Laging lumuluha ang aking ama habang nakikinig sa aking mga kwento.
Nag-aalala naman ang aking ina sa aking kalusugan at tinatanong kung nakakakain ba ako ng maayos na pagkain ng Pilipino. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang aking tagumpay sa Pilipinas ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong pamilya. Pagkalipas ng halos 1 taon mula nang magsimula akong magmaneho ng bus, isa pang pagbabago ang naganap sa aking buhay. Ang balita na magreretiro ang presidente ng travel agency ay biglaan. Naging shock sa lahat ang biglaang pagbibitiw ng isang tao na namuno sa kumpanya sa loob ng mahigit 20 taon. Palagi siyang mabait sa akin mula nang una akong tumuntong sa Pilipinas. Siya rin ang aking tagapagtaguyod na nagtiwala at kumuha sa akin, isang dayuhan mula sa Belarus. Sa retirement party, tiningnan ako ng presidente ng saglit habang nagbibigay ng kanyang toast. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin noon sa oras na iyon. Ngunit kalaunan, nalaman ko ang kahulugan ng kanyang tingin. Ang bagong presidente ay si Ginoong Kenneth Lim, ang anak ng dating presidente. Siya ay nasa edad 35, ngunit nagtapos siya ng business degree sa ibang bansa at nagkaroon ng karera sa isang malaking korporasyon. Dati, nagkakabati kami kapag dumadaan siya sa kumpanya. Ngunit hindi pa kami nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho, nagsagawa si Ginoong Kenneth Lim ng one-on-one interview sa lahat ng empleyado. Nang ako na ang sumunod at pumasok sa opisina, nakaramdam ako ng kaba. Arina, mangyaring umupo ka. Marami akong narinig mula sa aking ama. Hindi inaasahang ipinagpatuloy ni Ginoong Kenneth Lim ang kanyang mga salita nang may mainit na ngiti. Ibang-iba si Ginoong Kenneth Lim sa kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay konserbatibo at sumusunod sa tradisyonal na pamamahala, si Ginoong Kenneth Lim naman ay isang taong naghahanap ng inobasyon at pagbabago. Nagpakita si Ginoong Kenneth Lim ng malalim na interes sa aking arena tours. Lalo niyang sinabi na kahanga-hanga ang estilo ko, na ako mismo ang nagmamaneho ng bus habang nagiging guide. Gusto kong mas paunlarin ang ganitong kakaibang serbisyo. Maaari ka bang sumali sa pagbuo ng bagong tour course? Masaya akong tinanggap ang kanyang alok. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaplano ang isang bagong kurso. Ang aming pakikipagtulungan ni Ginoong Kenneth Lim ay puno ng sigla. Ang ideya ng isang kurso na magpapakita ng mga nakatagong ganda ng Pilipinas, lampas sa karaniwang mga tourist spots, ay agad niyang sinang-ayunan nang sabihin ko sa kanya. Bumuo kami ng 3 tour products na may konseptong authentic Filipino experience. Ito ay isang programa kung saan aktwal na namimili sa palengke ng isang bayan sa probinsya, gumagawa ng tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng adobo o sinigang sa isang karaniwang bahay ng Pilipino at nag-overnight sa isang tradisyonal na bahay bakasyunan. Ang layunin ay hindi lamang ipakita sa mga dayuhan ang mga sikat na tourist spots na nakikita sa social networking sites, kundi iparanas sa kanila ang tunay na pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Habang ginagawa ang development, dumalas ang oras na magkasama kami ni Ginoong Kenneth Lim. Minsan, nananatili kami sa opisina hanggang gabi upang pag-usapan ang mga kurso. At tuwing weekend, aktwal naming tiningnan ang mga planadong ruta. Sa simula, ito ay purong profesional na relasyon. Ngunit unti-unti kaming nakilala ang isa't isa. Si Ginoong Kenneth Lim ay ipinanganak sa Pilipinas. Nag-aral sa ibang bansa, ngunit pinahahalagahan niya ang tradisyonal na kulturang Pilipino. At nakakagulat, marunong din siyang magsalita ng kaunting Ruso. Sinabi niya na nag-aral siya sa Moscow sa loob ng 6 na buwan bilang exchange student noong kolehiyo. Sa pagitan namin, minsan ay nagkakaroon ng kakaibang pag-uusap kung saan naghahalo ang Ruso at Filipino. Isang araw, pagkatapos naming tapusin ang pagmamanman sa kurso, magkasama kaming kumain. Nang medyo uminom kami ng alak, mas lalong lumalim ang aming pag-uusap. Tinanong ako ni Ginoong Kenneth Lim kung paano ako napunta sa Pilipinas at ipinagtapat ko ang lahat tungkol sa pangarap ng aking ama at ang aking sariling paglalakbay. Matapos makinig ng seryoso, sinabi ni Ginoong Kenneth Lim, "Napakagaling mo. Nakakainggit ang ganoong tapang. Ako kasi, laging sumusunod sa landas na tinahak ng aking ama." Sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kakaibang pagiging malapit. Bagamat lumaki kami sa magkaibang kapaligiran, pareho kami ng karanasan na nabuhay sa ilalim ng mga inaasahan ng aming mga magulang. Ang pagkakaiba lang ay si Ginoong Kenneth Lim ay nagpatuloy sa landas na iyon, habang ako naman ay lumikha ng bagong landas. Mula ng araw na iyon, bahagyang nagbago ang aming relasyon. Hindi na lang kami basta boss at empleyado, kundi naging magkaibigan na nagkakaunawaan. Ang Authentic Filipino Experience Tour ay naging isang malaking tagumpay. Lalo itong naging popular sa mga dayuhang turista.
Habang ginagawa ang mga tour, madalas na sinasamahan ako ni Ginoong Kenneth Lim. Habang pinapanood niya ang aking pagmamaneho at pagiging guide, binubuo niya ang bagong direksyon ng kumpanya. Pagkatapos ng isang tour, sinabi ni Ginoong Kenneth Lim, "Mayroon kaming importanteng VIP guest sa susunod na linggo. Maaari mo bang gabayan siya, Arina?" Siyempre, masaya ko itong tinanggap. Ang VIP guest ay ang editor-in-chief ng isang sikat na travel magazine sa Amerika. Narinig ko na kung mailalabas ang kanyang pagbisita sa Pilipinas sa kanilang magazine. Malaking advertising effect ito para sa kumpanya. Nang araw na iyon, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang gawin ang tour. Lubos na nasiyahan ng editor-in-chief at lalo siyang humanga sa aking kakaibang estilo na ako mismong nagmamaneho habang nagiging guide. Pagkatapos ng tour, ipinahayag ni Ginoong Kenneth Lim ang kanyang pasasalamat habang hinahawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga tingin sandali at nakaramdam ako ng kakaibang panginginig sa aking braso. Isang linggo pagkatapos nito, lumabas ang isang feature article tungkol sa kumpanya sa isang magazine sa Amerika. Sa ilalim ng headline na Innovation in Philippine Travel, The Driving Guide, lumabas ang aking larawan at panayam. Nagdaos ng party ang kumpanya at espesyal akong ipinakilala ni Ginoong Kenneth Lim sa kanyang toast. Habang umiinit ang party, biglang dumating din ang retiradong dating presidente. Tiningnan ng dating presidente kami ni Ginoong Kenneth Lim nang salitan at nagpakita ng mainit na ngiti. Pagkatapos ng party, lumipat kami sa isang bar kasama ang ilang empleyado. Nang makainom na kami ng ilang baso ng alak at uminit na ang usapan, biglang tinawag ako ng dating presidente. "Arina, alam mo ba? Mula nang marinig kong nag-naturalize ka, nagpasya na akong maging manugang kita." Sa sandaling iyon, natahimik ang buong mesa. Uminit agad ang aking muka. Hindi rin maitago ni Ginoong Kenneth Lim ang kanyang pagkalito. Nagpatuloy ang dating presidente. "Nang marinig kong nagmamaneho ka ng bus, palakpakan ako sa aking isip. Ito na." Sa gitna ng katahimikan, hindi ko mapigilan ang pagtawa. Nagsimula na ring tumawa si Ginoong Kenneth Lim. Ang awkward na kapaligiran ay mabilis na napuno ng mga tawanan. Nang gabing iyon, sinabi ni Ginoong Kenneth Lim na ihahatid niya ako pauwi sa loob ng kotse. Pinag-usapan namin ang sinabi ng dating presidente. "Patawad, masyado akong nagmadali," sabi niya. Medyo nalungkot ako sa mga salitang iyon, ngunit agad siyang nagpatuloy. "Ngunit hindi naman mali ang sinabi ng aking ama, di ba? Gusto ko sanang ako ang unang magsabi sa iyo." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagtapat kami ng aming damdamin. Sinabi ni Ginoong Kenneth Lim na napansin na niya ako mula nang pumasok ako sa kumpanya. Ngunit dahil sa posisyon niya bilang anak ng presidente, nahihirapan siyang lumapit sa akin. At nang magsimula akong magmaneho ng bus, mas lalo siyang naakit sa aking espiritu ng pagsubok at passion. Natural na lumalim ang aming relasyon. Nagpakita rin kami ng mahusay na koordinasyon sa trabaho. Ang galing sa pamamahala ni Ginoong Kenneth Lim at ang aking karanasan sa field ay nagsama at ang kumpanya ay lumago sa isang mas makabagong direksyon. Sama-sama naming pinalawak ang mga customized na authentic Filipino experience programs para sa mga dayuhan at nagtagumpay din kami sa pag-akit ng mga turista mula sa 6 na rehiyon kabilang ang Belarus. Kahit nang nagsimula na kaming magkaroon ng relasyon, pinanatili namin ang isang profesional na imahe sa kumpanya. Ibinunyag namin ang aming relasyon sa mga kasamahan pagkalipas ng 6 na buwan. Binati kami ng lahat. Ang dating presidente ay sumigaw ng "sa wakas" at natuwa. Malamang ang pinaplano niya noon pa man ay sa wakas ay natupad. Sa piling ni Ginoong Kenneth Lim, hindi na ako nabubuhay sa ilalim ng plano ng iba, kundi naramdaman kong ako na ang nagdidisenyo ng aking sariling buhay. Nirerespeto ni Ginoong Kenneth Lim ang aking mga pangarap at layunin, at palagi niya akong sinusuportahan upang makamit ang mas mahusay na mga bagay. Sa tulong ni Ginoong Kenneth Lim, natupad din ang aking pangarap na maimbita ang aking mga magulang mula sa Belarus sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nakita ng aking mga magulang ng direkta ang aking pagtatrabaho at pamumuhay. Umiyak ang aking ama nang makita niya ang bus na minamaneho ko. Agad namang nagustuhan ng aking ina si Ginoong Kenneth Lim pagkakita pa lang. Isang araw, habang nagdadrive kami sa tabi ng Pasig River, tinanong ako ni Ginoong Kenneth Lim, "May plano ka ba para sa hinaharap?" Nag-isip ako ng kaunti bago sumagot. Ayoko nang mamuhay ayon sa plano ng iba. Gusto kong ako mismo ang magdisenyo ng aking buhay. At mayroon akong gustong makasama sa bawat paghakbang ko. Ngumiti si Ginoong Kenneth Lim at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Nang gabing iyon,
Habang pinapanood namin ang buwan na sumisikat sa itaas ng Pasig River, iginuhit namin ang aming kinabukasan. Ang katotohanan na hindi na ako nag-iisa, kundi may kasama na akong partner na tatakbo kasama ko ay mas nagpatibay sa akin. Dumating ang proposal sa paraang pinakagusto ko. Sa loob ng tourist bus. Sinabi niya na dahil espesyal ang araw na iyon, samahan ko siyang tahakin ng paborito kong kurso. Nang umupo ako sa driver's seat at magsisimula ng paandarin ang makina, inabot ni Ginoong Kenneth Lim ang isang maliit na kahon. Nang makita ko ang singsing na nakalagay sa manibela ng bus, umagos ang aking mga luha. Oo, syempre. Ang isinagot ko. At sama-sama naming tinahak ang nakaplanong kurso. Sinisimula ng isang bagong kabanata ng aming buhay. Ang paghahanda para sa kasal ay isinagawa habang pinagsasama ang kultura ng dalawang bansa. Dumating ang aking mga magulang mula sa Belarus sa Pilipinas para sa kasal. Nang salubungin ko ang aking mga magulang sa airport, tahimik akong tinitigan ng aking ama ng ilang sandali bago ako yakapin ng mahabang panahon. Walang salita, ngunit ang init ng kanyang mga braso ang nagsabi ng lahat. Agad na lumuha ang aking ina nang makita si Ginoong Kenneth Lim. Tila tinanggap na niya ito bilang kanyang anak sa puso. Sa araw ng kasal, kinuha ng dating presidente ang mikropono at buong pagmamalaking ipinahayag ang manugang na ito ay ako mismo ang pumili. Napuno ng tawanan ng mga bisita at ako naman ay tumawa habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Ginoong Kenneth Lim. Sa sandaling iyon, bigla akong napagtanto. Ang aking paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na nayon sa Belarus ay pumasok na ngayon sa isang bagong kabanata. Nakaramdam ako ng mainit na kaba sa aking dibdib. Sa wedding reception, nagtipon ang mga kasamahan ko sa travel agency at mga tao mula sa industriya ng turismo. Espesyal din naming inimbitahan ng mga regular na customer na nakasama ko sa mga tour. Nag-iwan sila ng mga bagong pagbati sa guestbook na gawa sa mga larawan ng tourist bus na minaneho ko. Siyempre, napagdesisyonan namin na sa Belarus kami magha-honeymoon. Gusto kong ipakita kay Ginoong Kenneth Lim ang aking bayan. Nang dumating kami sa nayon, nakakagulat na mayroong banner na maligayang pagdating sa ating bayan arena ang ating ipinagmamalaki. Sa plaza ng nayon, tila sinabihan na ng aking mga magulang ang lahat. Nagtipon ng mga taga-nayon na parang mayroong pista at sinalubong kami. Nakaantig din ang muling pagkikita ko sa aking mga matagal ng kaibigan. Nanatili si Nadia, isang kaibigan ko mula pagkabata, sa nayon at humanga siya habang nakikinig sa aking mga kwento tungkol sa aking buhay sa Pilipinas. Lalo siyang nagulat sa katotohanan na nagmamaneho ako ng malaking bus. Dahil sa Nasmir, mahirap na ang isang babae ay makapagmaneho ng traktor. Medyo nahihirapan si Ginoong Kenneth Lim sa Ruso. Ngunit dahil sa aking masigasig na pagtatranslate, agad siyang nakasama sa mga taga-nayon. Nagkaroon siya ng pagkakaibigan sa mga kalalakihan sa nayon habang umiinom sila ng tradisyonal na inuming Belarusian. Pagkatapos ng isang linggong honeymoon, bumalik kami sa Pilipinas at sinimulan ang aming totoong buhay bilang mag-asawa. Lumipat kami sa isang condominium na may tanawin ng Pasig River. Tuwing umaga, kapag binubuksan ko ang bintana, bumubungad ang tanawin ng ilog na nagbibigay sa akin ng masayang simula sa araw. Pagkatapos ng kasal, nagpatuloy kami sa kani-kaniya naming trabaho. Ako ay nagmamaneho ng tourist bus at nagiging guide, habang si Ginoong Kenneth Lim naman ay namamahala sa kumpanya. Sa unang anibersaryo ng aming kasal, sinimulan namin ang isang bagong proyekto ng kumpanya. Ang programang tinatawag na Global Filipino Experience ay isang kurso kung saan ang mga dayuhang turista ay aktwal na makakaranas ng buhay eskwela sa Pilipinas. Ito ay isang programa kung saan maaari silang magsuot ng uniform ng Pilipino, kumain ng school lunch at makaranas ng mga aktibidad pagkatapos ng klase. Maraming dayuhan ang interesado sa buhay eskwela sa Pilipinas dahil sa impluwensya ng mga anime at drama sa Pilipinas. At ang kursong ito ay naging napaka-popular sa mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ang eksena kung saan nagmamaneho ako ng bus na may sakay na mga turistang nakasuot ng uniform ay naging usap-usapan din sa social networking sites at mas lalong nakilala ang arena tour sa maraming tao. Sa ikalawang anibersaryo ng aming kasal, mas lumago ang kumpanya at nagbukas ng mga branch sa Cebu at Boracay. Ako naman ay naging responsable sa pagtuturo sa mga bagong guide. Lalo akong natutuwa na ibahagi ang aking karanasan sa mga guide na dayuhan. Itinuro ko sa kanila kung paano unawain ng kulturang Pilipino ang sining ng pakikipag-usap sa mga turista at higit sa lahat, ang pagmamaneho ng bus. Nagkaroon ito ng palayaw na arena school. Isang araw, nag-book ng tour ang staff ng Belarusian Embassy.
Nais nila ng Filipino Cultural Experience para sa bagong Belarusian Ambassador na naitalaga sa Maynila. Isang espesyal na pagkakataon na ipakilala ang Pilipinas, ang aking pangalawang bayan, sa mga kinatawan ng aking sariling bayan. Nagkaroon ako ng magkahalong pakiramdam ng espesyal na kaba at pagmamalaki. Pagkatapos ng tour, ipinahayag ng ambassador ang kanyang pasasalamat sa akin at inanyayahan akong sumali sa isang cultural exchange event sa pagitan ng Belarus at Pilipinas. Kaya't naging isang maliit na tulay ako na nag-uugnay sa dalawang bansa. Hanggang ngayon, sumasakay ako sa tourist bus tuwing umaga at pinapaandar ang makina. Yurina, paandarin na naman natin ngayon. Ito ay naging parang ritual para sa akin upang simulan ang araw. Ang sandaling iyon, habang nagmamaneho ako ng bus at pinapanood ang tanawin ng Maynila sa umaga, ang pinakamasaya. May mga araw na mahirap. Ngunit sa mga sandaling iyon, palaging naroon si Ginoong Kenneth Lim sa tabi ko upang sumuporta. Ngayon, ganap na akong Pilipino, sa batas man o sa aking puso. Ngunit sa parehong panahon, pinahahalagahan ko rin ang aking mga ugat sa Belarus. Minsan mahirap balansehin ang dalawang kultura. Ngunit naniniwala ako na ito ang bumubuo sa akin. Kahapon, nakatanggap ako ng masayang balita mula sa Belarus. Mayroon na raw Filipino language classroom sa Nasmir, ang nayon kung saan ako lumaki. Ang aking ama mismo ang kumilos at nagtayo ng maliit na classroom sa community center ng nayon at nagtuturo siya ng Filipino sa mga taong naghahanap ng pagkakataon sa Pilipinas. Tulad ko, nang marinig ko ang balitang iyon, napuno ng kagalakan ng aking dibdib. Lubos akong natuwa na ang aking paglalakbay ay naging pag-asa para sa iba. Ngayon, umupo ako sa driver's seat ng tourist bus at sinisimulan ng isang bagong araw. Habang nakatingin ako sa aking sarili sa salamin, nag-iisip ako, ang batang babae na nag-aaral ng Filipino sa isang maliit na nayon sa Belarus ay ngayon ay isang driver ng bus sa Maynila at isang tulay ng kultura. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Habang hawak ko ang manibela at pinipindot ang start button ng makina, sinasabi ko sa aking sarili, Yurina, paandarin na naman natin ngayon, patungo sa isa pang bagong paglalakbay.